Lola! Kamusta po kayo? Kamusta po? Kamusta po? Anong ginagawa nyo? Ano po ang ginagawa nyo? Wala. Sige na, isda talaga lakaw. Nakahiga lang at din. Na. Hmm. Alat din sa lakaw magpunta dito sa ko. Kamusta po? Kumain na po kayo? Ha? Kumain na? Pagkain na po. Ano pong kinain nyo? Ano po ang kinain nyo? Ay, inom ko mainit na tubig. Ang mainit na tubig lang? Hindi pa kayo? Pagdilisya. Wala ka pagdilisya. Patay yun eh. Pira ko ng manok. Mainit lang pala tubig ang nakain nyo. Ayun. Hindi po ba kayo hindi kayo nangungutang na doon? Pang pagkain nyo sana. Ay, dahil ako nakapunta dyan. Hindi na po kayo bumababa. Dahil Hindi ako na. nagbababa dyan. Kaya pala wala kayong pagkain. Yung pagbibigan sa kuya, dahil ako lang yan. Ayun. Dahil ako pupunta. Hindi ka na pumupunta sa baba. Dahil Ayun. nagpunta na, nagpursa ko sa ako magpasilin sa iba. Opo. Ngunyan, pagkabot ko dyan, minasamit ako dyan sa sapa. Tumba ako. Tumba ka sa ilog. Lumog ako. Nalubog ka sa tubig. Nalotang ako sa tubig. Uli ako diyan. Ayun. Tumawid ka pala sa ilog. Bababa ka sana, Opo. mangungutang. Kaya lang nadapa ka dyan sa ilog. Mapagal Natumba ka, nalubog ka sa tubig. Mabuti. Iyon na mapagal sa kuyang nagsulo-sulo. Solo-solo, lagi mag-isa. Ayun. Dahil nagtitiyos na sa ako, tapa noon. Ayun. Dahil ako nakakalakaw. Ayun. Talagang. Kaya ang bahay ko dahil ang kamukha ko, pero anan, garabat na. Ayun. Nakapanaw na daw ako dahil nabigyo ang mga aki ko. Ayun. Lola, matanong ko lang, Lola, kanino yung manok? Kanino yung manok? Yung mga aki ko, iniwan. Kala ko sa'yo, Lola, kala ko ikaw nasabong. Hindi. Bata ako dahil pakasambot maray. Dahil ako tatawakilis na. Hindi po kayo marunong magbasa, Lola. Dahil ako tatawag basa. Opo. Ayun. Hindi po kayo nakapag-aral pala, Lola, ng panahon. Dahil ibang analan ko sa paglati. Paglalati, pagtatanim, pagkakaingin. Opo. Ayun. Mas ano sa mag-imog balik. Inabot mo pa ba, Lola, yung panahon ng hapon? Opo. Panahon ng hapon, buhay ka na noon. Buhay na ako. Ilang taon na po kayo noon? Kuya pa ako. Kahit yung saray pa ako. Maliit ka pa. Gamula pa tala. 2 buwan. So, hindi niyo pa alam. Dahil pa ako. Bakusin niya ako. Ano kwento ng magulang mo tungkol dun sa mga hapon? Ano po ang kinikwento ng mga magulang mo tungkol sa hapon? Ay, itong magurang ko na akong dahil ng pagbuwan, nangangamuti siya. Nangangamuti. Kung iwag mina ako yan, tago siya sa mahawos. Pag may mga hapon na dumaan. Sa bahay, niwalat ang tugang ko. Pigumang kami. Pag ulit, wala na, hihimat na makihanap kong sa ina. Ayun. Nakakuha man kami sa awutan. Ayun. Ang tatayo. Pangilan ka, Lola, sa magkakapatid? Pangilan po kayo sa magkakapatid? 8. Pangilan ka po? Ikaw po ang matuwa? Panganay? Dahil pangulan ako. Pangudan. Opo. Anong gusto mo pangulam, Lola? Anong gusto niyo po ang pangulam? So, pag-ulan. Opo, Lola. Ano po ang gusto niyo? Karne din, ako kalagkakao. Di ka po kumakain ng karne, ano po? Isda. Isda. Isda po ang gusto niyo. Pero ang daing dahil na nga ni. Daing, di na. Alam na, dahil ako Mga dilata, Lola. iban.
Mga dilata. Oo, hindi lahat na nakakaon na ako. Yun. Tamal, lumibagaan. Hmm. Sakit na wala tingok mo yan. Ayun. Hindi na kaya yung mga tuyo. Opo. Sige Lola, at bibili kami ng pagkain mo. Muli naming inakyat ang matarik na bundok patungo sa tahanan ni Lola Maria. Dala ang mga groceries na siya mismo ang nag-request. Ang daan ay makipot, madulas at puno ng mga batong nagbabadya ng panganib sa bawat maling hakbang. Sa bawat hakbang pataas, dala namin ng bigat hindi lamang ng dala naming pagkain, kundi ng katotohanang ganito rin ang nilalakad ni Lola Maria kapag siya'y nangangailangang buwaba para sa kanyang mga pangangailangan. Habang tumatagal, sumasakit ang likod at balikat namin at unti-unting kinakain ng pagod ang aming mga lakas. Ngunit sa bawat hakbang, naaalala namin ang mukha ni Lola Maria, ang kanyang payat na katawan, ang marurupok niyang kamay, ang nakabaluktod niyang likod, at ang mga binti niyang halos wala ng lakas. Pero hindi siya humihingi ng sobra, kundi ng kaunting pansin, malasakit at tulong mula sa kanyang kapwa. Kaya naging malinaw sa amin ang isang simpleng katotohanan. Ang pagtulong sa mga tanda ay hindi lamang pagbibigay ng material na bagay. Ito ay pagbibigay pansin, pagbibigay halaga at pagpaparamdam sa kanila na hindi sila nakalimutan. Madalas sa mga matanda, lalo na sa mga nakatira sa liblib, ang pakiramdam na sila'y napag-iiwanan. Kaya ang pag-akyat sa bundok, ang bawat pawis at pagod ay maliit na bagay kung ikukumpara sa kaligayahang na ibibigay natin sa kanilang puso. Ang tulong na ibinibigay natin sa kanila ay higit pa sa pagkain. Ito'y nagbibigay saysay, pag-asa at panibagong lakas. Sa mundo nating mabilis ang takbo, naway matuto tayong huminto, lumingon at pahalagahan ang mga nauna sa atin. Padala po sa Lola si Ma'am Connie. Galing po yan kay Ma'am Connie. Para sa iyo daw po. Nakamangkaon. Hmm. Sayang ko sa buhay ko. Yan ako nagsisurod. Nalulungkot po kayo dahil mag-isa na lang kayo. Minsan pala walang makain, Lola. Araw ka nung kuruan na ako. Ayun. Nakakalungkot talaga, Lola, minsan pag tumatanda na at walang kasama. Kaya po, yung aming mga sponsor eh. Namin ako sila. Pagkaganda kita nakakuha ko. Ayun. Ayun ako. Hindi ako na. Opo. Yan ang kanyang kabukasan ko na. Ayun. Hindi naman, Lola. Ano to po, siguro po ay busy lang po yung mga kamag-anak nyo. Ay, mga kuya. Kayo ba madalas nalulungkot? Masal puti isa kuya. Masal puti ang gagay. Madalas ba, Lola, nalulungkot kayo dito? Maalala siya kung makita ko di isarok pa. Ang iliyan sa kami sa beses. Lamang kaya sa kuya. Opo. Parang pakiramdam mo pala, Lola, minsan parang wala na kayong halaga. Wala na kamagkakad. Nakikuyan ako pa sa araw. Maluya na. Yeah. Ayun, siguro naman, Lola, baka busy lang po sila. Naitong katanda sa kangkilo na. Yan. Kaya, Lola, yung aming sponsor, mahal na mahal kayo. Pinadalan po kayo ni Ma'am Connie. Sabi sa Diyos. Ayan, may biscuit po, Lola, oh. Tikman mo ito, Lola. Lola. Grabe naman ito kuya. Ayan, matagalan naman ulit. Kasi mga kawad, kagaya ko yung kanina ni Lola. Yung una natin dinala, 6 na araw pa lang naubos. Yung panahon daw, yung medyo sagana si Lola sa pagkain. So ayan, mga ganun uli yan. Matagal uli maubos yan ni Lola. Pero, tikman mo, Lola, itong biscuit para sabi mo kanina, mainit lang na tubig kinain mo. Ayan, Lola, tikman mo na. Tapos lagi pong takpan para hindi po siya maglambot. Ano, Lola?
Yun. Bibigyan daw yan ako. May nakikita. Mayaman mo. Mag-ingkong ka. Sarita. May ko nakapagkakupa ko na. Kasi hindi akong kwarta nakatilisbol pa makamakakao. Araw ka na dyan ako nakakapaglakaw siya. Ano po? Pinagpala si Lola Maria ng mahabang buhay. Pero ngayon, unti-unting nilulumpo ng katandaan at pag-iisa. Dati siyang maganda, sabi ng mga nakakilala sa kanya. Si Lola Maria daw noon ay may maamong muka, may hinang tinig at may matamis na ngiti. Pero ngayon, ang katawan niyang dating tuwid ngayon ay kuba na. Mahina na ang kanyang mga lakad, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na, at ang kanyang mga mata palaging nag-aalala. Hindi siya nakapag-aral, hindi siya natutong bumasa o sumulat. Ngunit sa kanyang puso, naroon ang uri ng karunungan na hindi maituturo ng anumang libro. Karunungan sa pagtitiis, sa pagmamahal, at sa pananabik ng may dangal. Araw-araw siyang nagigising ng mag-isa, walang kasama sa hapag, walang kumakalinga sa bawat paghiga, at sa kanyang pagtulog tuwing gabi, ang dasal niya ay simple, na sana may makaalala, na sana may dumamay. Ka-Wild, ngayon, ikaw na ang kasagutan sa dasal ni Lola Maria. Hindi natin kailangang maging mayaman upang tumulong. Hindi kailangang marami. Kailangan lang ang pusong marunong makinig, makaramdam, at magmalasakit. Maaari mong gawing mas magaan ang natitirang mga taon ni Lola Maria. Maaari mong ipadama na hindi pa huli ang lahat upang mahalin, alalayan, at damayan. Tulungan natin si Lola Maria. Ipanalangin natin siya. Ibahagi natin ang kanyang kwento. At kung kaya mo, kahit kaunting tulong, pagkain, gamot, kumot, kahit simpleng mensahe, ay maaaring maging liwanag sa kanyang gabi ng katahimikan. Si Lola Maria ay hindi lang matanda sa bundok. Siya ay paalala ng kagandahan ng tao ay hindi nasusukat sa itsura o talino, kundi sa tibay ng loob at sa kakayahang magmahal kahit walang natitirang lakas. Magmahal tayo gaya ni Lola, at sa pagkakataong ito, maging pag-asa tayo para sa kanya.